False allegation administrative case of abuse of authority at libelous. Yan ang ilan lamang sa mga sinabi ni Governor Ko matapos umano siya siraan ni Tuwason. Wala man itong konkretong batayan para patunayan sa lahat ang mga pinagsasabi nito. Ang mensahe umano ni Mayor Ates para kay Mayor Bertusio ay umantong sa paninira sa gobernador sa mismo pang birthday ng municipal mayor sa bayan ng Aruroy. Kabilang sa paratang ni Ates na ang Baslay Island sa bayan ng Katayngan na pag-aari daw umano ni Governor Ko. Lingid sa kalaman ng lahat, ang Baslay Island ay pag-aari pa ng gobyerno. Ito ay nasa ilalim lamang ng foreshore lease agreement o isla na pag-aari ng gobyerno at pwedeng parintahan. Ang Baslay Island ay niririntahan lamang ni Governor Ko at ginawa naman itong beach resort para mapakinabangan ng mga Masbateño. Isa pa sa nabanggit umano ni Ates ay ang tinatawag niya na 4th District o Masbate Mubo Water District. Ligid naman sa kalaman ng Masbateño, ng MMWD ay tinayo pa noong Mayo 2, 1972, base sa Resolution No. 9178 ng Sangguniang Bayan ng Masbate at kalaunan ay naging Water District sa virtue ng Presidential Decree No. 198 at biniyaan ng Condition Certificate ng luwa noong December 4, 1978. Sa madaling salita, ito itinayo pa sa pamumuno ng dating gobernador na pinagpatuloy naman ni Governor Antonio Ko. Ang nabanggit na isyu ukol dito ay di umano si Tuazon ang itinalaga ng dating luwa administrator bilang board of directors na agad namang sinagot ni Governor Ko ng straight to the point na si Atis ay itinaga pa 6 na taon na ang nakakalipas o 6 years. Nabanggit pa ni Atis ang paggamit umano ng pondo ni Governor Ko sa regraveling na lalo namang ipinagmalaki ni Ko na sa lahat ng probinsya ay siya lamang ang gobernador na binigyan ng national government ng pondo na nagkakahalaga ng 4 billion. Kaya naman ibinuhos niya ang pagpapaayos sa mga kalsada. Isa na nga dyan ang concreting sa Barangay Nursery sa mismong tirahan ni Tuwason, Phase 1, Phase 2 at Phase 3 na umabot ng humigit kumulang 50 million. Nasiminto din ang mga kalsadang ng Chungson at iba pang mga subdivision, lalong-lalo na Tagbon Crossing, Tukagay Road, na sakop naman ng Masbate City. Ilan lamang yung sa libu-libong nagawa ng gobernador sa buong probinsya at mas lalo pa itong ipapaayos ng gobernador, ang Farm to Market Road. Ika nga, action speaks louder than words. Ang 4 billion pondo ay nakuha ng gobernador matapos makomply ang 10% equity ng construction cost para sa road regraveling na hinati sa 3 congressional district. Patunay na buo ang suporta ng administrasyong BBM sa probinsya ng Masbate. Dahil na din sa buong suporta ng 3 anak nito na si Ara Ko, Richard Ko at Tuntun Ko. Dahil sa sipag ng 3 ng kongresista, gumawa ng resolusyon na i-convert ang barangay road ng nagawing national ang mahigit 100 kilometrong kalsada. Minanggit pa ang pagbili ng gobernador di umano ng mga barko na straight to the point namang sinampal ng sagot ng gobernador na ito ay klarong paninira at inutil na akusasyon dahil ang pagkakaroon niya ng barko. Dahil ito sa mga taong nagpautang sa kanya at nakasa dito sa kanyang financial statement. Ang mga barko ay lantad na pag-aari ng Ko Shipping Lines dahil hindi galing sa pundo ng bayan ang pinagbili dito. Sinagot ng gobernador ang binatuan sa kanya ni Tuwason na wala man itong nagawa sa loob ng 25 years na paghawak sa rinda ng Kapitulyo na ayon kay Ko, marahil nagbulag-bulagang si Tuwason kung saan binanggit ni Ko ang kanyang mga nagawang proyekto kabilang na ang water system na matagal nang pinapakinabangan ng mga Masbateño. Sa suma total, walang basihan ang paratang ni Tuwason kay Governor Ko.